musika, tawanan. Isang selebrasyon, iyon ang sumalubong kay Ana nang sa wakas ay makarating siya sa harap ng sarili nilang gate. Ngunit hindi ito ang selebrasyong nasa isip niya. Ang inaasahan niya ay isang tahimik na bahay, marahil si Josh na naglalaro sa sala at si James na nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang malaking handaan. May mga puting tolda sa kanilang hardin. May mga bilog na mesang napapalibutan ng mga taong nakapormal na kasuotan. May mga bulaklak sa lahat ng dako. At sa gitna ng lahat, sa ilalim ng isang arko ng puting rosas, may 2 taong nakatayo. Isang babaeng nakasuot ng magandang puting bestida at isang lalaking nakabarong. Nabitawan ni Ana ang hawak na maleta. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lalaking iyon, hindi siya maaaring magkamali. Ang tindig, ang buhok, ang pamilyar na anyo ng kanyang asawa. Si James, nanginginig ang mga labi niya habang ibinubulong ang pangalan nito. James! Ang kahon ng pasalubong na mahigpit niyang yakap-yakap. Isang bagong relos para kay James, isang laruang robot para kay Josh, ay tila biglang bumigat ng 1,000 beses. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis sa ibang bansa. 5 taong pagod, puyat, at pangungulila. Ang bawat sentimong ipinapadala niya ay para sa bahay na ito, para sa pamilyang ito, para sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Isang sorpresa. Dapat ito'y isang sorpresa. Ito ang dapat na magiging katapusan ng lahat ng kanyang paghihirap. Napahakbang siya pasulong, tulak ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Galit? Pagkalito? O isang desperadong pangangailangan na patunayang mali ang nakikita ng kanyang mga mata? Hindi. Hindi maaari ito. Baka isang party lang. Baka may kamukha lang si James. Pero habang papalapit siya, papalinao ang lahat. Ang mga palamuti. Ang pastor na nakatayo sa harap. Ang mga ngiti sa labi ng mga bisita. At ang babaeng nakakapit sa braso ni James, nakangiti na para bang sa kanya ang buong mundo. Isang kasal. Ito ay isang kasal. At ang asawa niya ang ikinakasal. Bumagsak ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Gumawa ng malakas na kalabog ang paglagpak nito sa semento. Napatigil ang malamyos na tugtog, natahimik ang mga nag-uusap. Lahat ng mga mata ay napalingon sa direksyon ng ingay. Sa direksyon niya, isang babaeng gusot ang damit, may dalang maleta, at may bakas ng pagod at mahabang biyahe sa mukha. Sa isang iglap, para siyang isang multo mula sa nakaraan na biglang sumulpot sa isang masayang okasyon. Nakita siya ni James. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang sandaling pagkatigagal. Ngunit ang pagkasorpresang yon ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim. Isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Nagsimula siyang maglakad, mabagal. Bawat hakbang ay parang may tumutusok na libu-libong karayom sa kanyang puso. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Sino yan? Teka, kamukha niya yung dating asawa ni Sir James. OFW yan, di ba? Umuwi na pala. Hindi niya pinansin ang mga yon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay James. Nang makarating siya sa harap, nanginginig ang boses niya nang magsalita. James, anong ibig sabihin nito? Ang babaeng katabi ni James, na ngayon niya lang nakita ng malapitan, bata, maganda, at may isang ngiting mapang-asar, ay humigpit ang kapit sa braso ng kanyang asawa. Si James ay huminga ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ana, anong ginagawa mo dito? Isang tawa, isang tawang walang saya, ang kumawala sa lalamunan ni Ana. Anong ginagawa ko dito? James, bahay ko to. Pamilya kita. Asawa mo ako. Hindi na. Malamig na sagot ni James. Gumuho ang mundo ni Ana sa 2 salitang iyon. Anong sinasabi mo?
Ang ibig niyang sabihin, sabad ng babae, na ang boses ay kasing tamis ng lason, ay tapos na kayo. Ako na ang asawa niya ngayon. Ako si Crane. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasal kami. Walang bisa to. Sigaw ni Ana. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngumiti lang si James. Isang nangiting puno ng awa, pero walang pagsisisi. Pumirma ka, Ana. Matagal na. Ipinadala ko sa'yo ang mga papeles, di ba? Yung para daw sa business loan natin. Biglang nag-flashback sa isip ni Ana ang isang makapal na dokumento na ipinadala ni James sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi nito na para iyon, sa pautang, para palakihin ang kanilang munting negosyo. Pinagkatiwalaan niya ito. Pumirma siya nang hindi binabasa ng maigi. Abala sa 2 trabahong pinapasukan niya. Mga papeles para sa utang ang mga yon. Mahinang sabi ni Ana, kahit siya mismo ay hindi na sigurado. Kasama doon ang lahat, sabi ni James. Ang boses ay walang emosyon. Pumirma ka sa annulment at sa deed of sale ng bahay at lupa na ito. Sinungaling. Hindi na napigilan ni Ana ang sarili. Susugurin na sana niya ang babae, ngunit 2 security guard na pala ang humawak sa magkabilang braso niya. Nagpumigla siya. Bitiwan niyo ako. Bahay ko to. Magnanakaw kayo. Manloloko. Ilabas niyo na siya. Utos ni James ni hindi man lang tumitingin sa kanya. Tinalikuran na siya nito at hinarap muli ang pastor, na para bang isa lamang siyang istorbo na kailangang paalisin. James, huwag mong gawin to. Paano si Josh? Paano ang anak natin? Humagulhol siya habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palayo. Ang huling narinig niya ay ang malamig na boses ni Crane. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Alagaan namin siya. Ibinagsak siya ng mga gwardiya sa labas ng gate sa magaspang na kalsada. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang laylayan ng kanyang pantalon ay narumihan. Ang kanyang dignidad ay winasak. Mula sa kinauupuan, kitang-kita niya ang pagpapatuloy ng seremonya. Ang pagsuot ng sing-sing, ang halik. Narinig niya ang palakpakan ng mga tao. Maya-maya, bumukas muli ang gate. Lumabas si James. Walang emosyon ang mukha nito. May inihagis ito sa harap niya, isang folder na puno ng mga dokumento. Kumalat ang mga papel sa lupa. Nakita niya ang pirma niya sa ibabaw ng mga salitang annulment petition at deed of absolute sale. Wala ka nang babalikan dito, Ana, sabi ni James. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatagos sa kanyang puso. Akin na ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod na ito at isinara ang gate. Iniwan siyang mag-isa, nakaluhod sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga pira-pirasong papel na siyang katibayan ng kanyang winasak na buhay. Walang direksyon. Parang isang kaluluwang ligaw, naglakad lang si Ana kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Ang bigat ng maleta na kanina lang ay puno ng pananabik ay naging pabigat na ngayon sa kanyang kamay. Ang ingay ng mga busina at ang liwanag ng mga poste ay tila dumadaan lang sa kanya. Hindi tumatagos sa makapal na pader ng pagkabigla na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nagpalakad-lakad. Ang alam niya lang na mamanhid na ang kanyang mga paa at tuyong-tuyo na ang kanyang lalamunan. Bawat pamilyang masayang naglalakad na madaanan niya ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Bawat bahay na may nakasinding ilaw ay isang paalala ng tahanang ipinagkait sa kanya. Saan siya pupunta? Wala siya ng ibang pamilya sa Maynila. Ang lahat ng kaibigan niya ay nasa probinsya. May iisang malapit na katrabaho siya dati, si Linda. Gabi na nang sa wakas ay makarating siya sa apartment ni Linda, isang maliit na lugar sa kabilang parte ng syudad. Sa isang pagpindot lang sa doorbell, bumukas ang pinto at bumungad ang gulat na mukha ng kanyang kaibigan. Ana, anong nangyari sa'yo?
Sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Ana. Humagulol siya na parang isang bata at mabilis siyang inalalaya ni Linda papasok. Doon, sa maliit na sala ni Linda, ibinuhos niya ang lahat. Ang sorpresang pag-uwi, ang kasal, ang mga papeles, ang pagtataboy sa kanya. Hayop siya, gigil na sabi ni Linda matapos marinig ang lahat. Walang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo, Ana, kailangan mo ng abogado. Ngayon din. Abogado. May isang pangalan na pumasok sa isip ni Ana. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang kaibigan mula pagkabata na matagal na niyang hindi nakikita. Si Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang hinahanap ang numero nito sa kanyang lumang phone book. Nag-aalangan pa siya noong una. Nakakahiya. Ngunit sa isang sulyap sa mga dokumentong hawak niya, nagkaroon siya ng determinasyon. 2 ring lang, may sumagot na. Hello? Marco Sandoval speaking. Marco. Nabasag ang boses ni Ana. Si Ana to. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Ana? Napatawag ka? Okay ka lang ba? Nasaan ka? Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Tutulungan kita, sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado pero matatag. Sabihin mo kung nasaan ka. Pupuntahan kita. 1 oras ang lumipas, nasa loob na si Ana ng opisina ni Marco. Isang malinis at maliit na law office. Amoy ng libro at kape ang sumalubong sa kanya. Ipinagtimpla siya ni Marco ng mainit na tsaa habang siya ay nakaupo sa isang malambot na silya, yakap-yakap ang sarili. Okay, sabi ni Marco. Umupo sa tapat niya. Simulan mo sa simula. Huwag kang mag-alala. Nakikinig ako. Muli, ikinuwento ni Ana ang lahat. Sa pagkakataong ito, mas kalmado na siya, pero bawat salita ay may bigat ng sakit at galit. Walang imik na nakinig si Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Ana. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng lumalalim na pagkunot ng noo. Nang matapos si Ana, inilatag niya ang folder sa lamesa. Kinuha ni Marco ang mga papeles. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng paglipat ng papel ang maririnig. Ang pirma, mahinang sabi ni Marco. Tinititigan ang mga ito. Ana, mukhang pirma mo nga ito. Isang kirot ang naramdaman ni Ana. Pero niloko niya ako, Marco. Sinabi niya para sa business loan. Hindi ko binasa. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Sandali. Muli niyang kinuha ang deed of sale at ang annulment petition. Tinitigan niya ito ng matagal. May kinuha siyang magnifying glass sa kanyang drawer. May mali. Bulong ni Marco. Ang notaryo. Ang petsa. Hindi tugma sa sinabi mong panahon na ipinadala niya ito sa'yo. At ang witness, kilala mo ba ang mga pangalang ito? Umiling si Ana. Ginamit nila ang pirma mo sa ibang dokumento, Ana. Malamang pumirma ka sa isang blankong papel o sa isang dokumentong may nakatapat sa ilalim. Paliwanag ni Marco. This is sophisticated fraud. Pinagplanuhan itong mabuti. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ana. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ibig sabihin, may laban ako? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay seryoso, pero puno ng determinasyon. May laban ka, Ana. Mahirap, magastos, at sisirain ka nila sa korte. Pero kung handa kang lumaban, lalaban tayo. Napatingin si Ana sa kanyang mga kamay na kinalyo sa pagtatrabaho para sa pamilyang inagaw sa kanya. Napaisip siya kay Josh.
ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Bigla, ang lahat ng sakit ay napalitan ng tapang. Ang lahat ng luha ay napalitan ng apoy. Itinaas niya ang kanyang muka at sinalubong ang tingin ni Marco. Lalaban ako, matatag niyang sabi. Hindi para sa bahay, hindi para sa pera. Kukunin ko ulit ang anak ko. Tumango si Marco. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Good. Yan ang kailangan kong marinig. Ang unang hakbang natin ay... Biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Marco. Sinulyapan niya ito at sinagot. Sandoval Law Office, good evening. Yes, this is Attorney Sandoval. Sino po sila? Nakita ni Ana ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Marco habang nakikinig ito sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ano? Sinong nag-authorize niyan? Hindi maaari niyan. Ang ina lang ang may karapatan. Okay. Salamat sa pag-inform. Binaba ni Marco ang telepono nang may malakas na kalabog. Hinarap niya si Ana. Ang mukha ay puno ng pagkabahala. Sino yon? Tanong ni Ana, kinakabahan. Galing sa eskwelahan ni Josh. Sagot ni Marco. Ang boses ay mabigat. Pumunta raw si James doon kaninang hapon. Kinuha niya lahat ng records ni Josh. Ililipat na raw niya ng eskwelahan para hindi mo na siya mahanap. Tahimik na ngayon ang bahay. Nawala na ang mga bisita, ang mga waiter, ang malakas na tugtugin. Ang natira na lang ay ang amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta at ang pakiramdam ng isang tagumpay na hindi pa lubos na lumulubog sa isipan ni James. Nakasandal siya sa mamahaling sofa na binili gamit ang pera ni Ana. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ito na yon, ang buhay na matagal na niyang pinangarap. Ang bahay ay sa kanya. Ang pera sa bangko ay sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ana. Ang mukha nitong puno ng pagtataka na naging sakit at nauwi sa purong galit. Ang mga sigaw nito, ang pagmamakaawa, ang paraan ng pagkaladkad sa kanya palabas ng sarili niyang pamamahay. Napabuntong hininga si James at muling uminom mula sa baso. Hindi dapat siya makonsensya. Plinano niya ito. Plinano nila ito. Malalim yata ang iniisip mo. Ang boses ni Crine ay malambing, ngunit may talim sa likod nito. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Ang binti ay ipinatong sa ibabaw ng isa. Nakasuot ito ng isang sedang roba. Sa paningin ni James, isa itong reyna sa kanyang bagong palasyo. Hindi ka ba masaya, mahal? Tanong ni Crine. Hinahaplos ang kanyang braso. Masaya. Mabilis na sagot ni James. Medyo nag-aalala lang ako. Si Ana, gagawa yon ng gulo. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Crine. Gulo? Ano pong magagawa niya? Isang OFW na walang pera at walang kakilala? Hawak natin ang lahat ng baraha, James. Ang bahay, ang pera, ang bata. Paano kung magdemanda siya? Giit ni James, ang kaba ay nagsisimulang kumain sa kanyang pagkalalaki. Hinawakan ni Crine ang kanyang mukha. Pinilit itong humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at kalkulado. James, dito ako magaling. Sabi nito ng may buong kumpiyansa. Pinag-aralan ko ang lahat. Ang mga dokumento ay legal. Ang pirma ay totoo. Kung magdemanda man siya, aabuti ng taon ang kaso. At sa mga panahong iyon, wala na siyang pera para ipagpatuloy pa ang laban. Maniwala ka sa akin. Ang paraan ng pagsasalita ni Crine ay may kakaibang epekto kay James. Pinapakalma siya nito habang kasabay na nagbibigay ng kaunting takot. Minsan, iniisip niya kung paano nagawang planuhin ng isang tulad ni Crine ang lahat ng ganito kaperpekto. Saan si Josh? Pag-iiba ni James ng usapan. Nasa kwarto niya.
Ayaw akong kausapin. Sagot ni Crane na may kibit-balikat. Pero magbabago rin yon. Mga bata, madaling makuha sa mga laruan at pasalubong. Tumayo si James, kakausapin ko lang siya. Pagpasok niya sa kwarto ni Josh, nakita niya ang bata na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang luma nitong stuffed toy, isang aso na bigay pa ni Anna bago ito umalis. "Champ," sabi ni James, sinubukang pasayahin ang kanyang boses. "May bago akong biling video game para sa'yo." Hindi umimik si Josh. Hindi man lang ito lumingon. "Josh, kinausap na kita, di ba? Si Mommy." Hindi na siya babalik, pero andito naman si Tita Crane mo. Magiging bago mo siyang mommy. "Hindi ko siya mommy," mahinang sagot ng bata. "Gusto ko si Mommy. Ang totoong mommy ko." Nainis si James. "Josh, makinig ka sa akin." Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, may kumatok sa pinto sa baba. Isang malakas at madiin na katok. Nagkatinginan sila ni Crane. "Inaasahan mo ba iyan?" tanong ni James. Umiling si Crane. Ang nooy nakakunot na. Mabilis na bumaba si James. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang delivery rider na may hawak na isang brown envelope. Nag-aalangan man, binuksan niya ang pinto. "Para po kay Mr. James Delos Reyes," sabi ng rider. Kinuha ni James ang sobre at pinirmahan ang resibo. Nang maisara niya ang pinto, tiningnan niya ang selyo sa likod ng sobre. "Sandoval Law Office." Nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang formal na sulat, isang summons, isang demanda para sa fraudulent annulment and transfer of property, at isang petition para sa sole custody. "Ano yan?" tanong ni Crane mula sa likod niya. Ipinakita niya ang papel. Ang kaninang kaba ni James ay naging isang ganap na takot. "Sinabi ko sa'yo, nagdemanda na siya. Paano niya nahanap ang abogadong to?" Kinuha ni Crane ang sulat. Binasa niya ito ng mabilis. Habang binabasa niya, hindi takot ang lumitaw sa mukha niya. Isang ngiti, isang maliit, nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay James, ang mga mata ay naglalaro sa kasiyahan. "Hayaan mo siyang lumaban," sabi ni Crane. Ang boses ay puno ng pananabik. "Mas masarap ang tagumpay kapag pinaghirapan." Ang silid ay malamig at walang anumang palamuti. Isang mahabang lamesa sa gitna, ilang upuan, at isang bintanang hindi mo makita ang labas. Sa kabila ng lamig ng aircon, pinagpapawisan ang mga palad ni Anna. Ito ang unang pagkakataon na makikita niyang muli si James at Crane pagkatapos ng araw ng kasal. Sa tabi niya, tahimik at seryoso si Marco. Inaayos ang mga dokumento sa loob ng isang folder. "Huwag kang mag-alala, Anna," bulong ni Marco. "Kahit anong sabihin nila, huwag kang magpapadala sa galit. Hayaan mo akong magsalita." Tumangulang si Anna. Sinusubukang pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si James, kasunod si Crane, at isang lalaking mukhang suplado na abogadong-abogado ang dating. Nag-iwas ng tingin si James nang magtama ang kanilang mga mata. Pero si Crane, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa mga labi. Umupo sila sa kabilang dulo ng lamesa. Ang mediator, isang babaeng nasa katanghalian ng edad, ang bumasag sa katahimikan. "Good morning. Narito tayo para sa isang mediation. Sana ay magkaunawaan tayo para hindi na umabot pa sa korte ang kasong ito." Ang abogado ni na James ang unang nagsalita. "Ma'am, malinaw po ang panig ng kliyente ko. Ang annulment ay naging legal. Ang paglipat ng ari-arian ay may kaukulang pirma. Ang tanging issue na lang dito ay ang walang basehang akusasyon ng fraud na isinasampa ng petitioner. Hindi yan totoo." Hindi napigilang sabi ni Anna. "Miss Reyes, pakiusap." Saway ng mediator. Tiningnan ng abogado ni James si Anna na para bang isa itong nakakaawang insekto.
Ang totoo po, ma'am, ay matagal nang may problema ang pagsasama nila. Ang kliyente ko, si Mr. Delos Reyes, ay matagal nang nagtitiis sa isang asawang pabaya. Pabaya? Halos pabulong na ulit ni Ana. Oo, pabaya. Patuloy ng abogado. 5 taon sa ibang bansa. Isang beses sa isang linggo lang kung tumawag. Hindi man lang umuuwi para makita ang anak. Ang pera na ipinapadala niya, iyon ba ang sukatan ng pagiging isang ina? Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang dagok. Alam ng Diyos kung paano niya tiniis ang hindi pag-uwi para lang makapag-ipon. Bago pa makasagot si Marco, si Crine na ang nagsalita. Ang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwaring awa. Ayaw ko po sanang manghimasok. Nagsimula si Crine kasabay ng pagtulo ng mga pekeng luha. Pero nakita ko po ang paghihirap ni James. Nakita ko ang pangungulila niya at lalo na ang pangungulila ni Josh. Sinubukan ko lang pong punan ang pagkukulang. Ang pagkukulang ng isang ina na mas pinili ang trabaho kaysa sa pamilya. Hindi na kaya ni Ana. Ang kapal ng mukha mo. Inagaw mo ang asawa ko. Inagaw mo ang bahay ko. At ngayon, sasabihin mong ako ang may kasalanan? Heto na po ang sinasabi ko. Mabilis na sabad ng abogado nila. May emotional instability po ang petitioner. Hindi po magiging maganda para sa bata na lumaki sa ganyang klase ng ina. Doon na pumasok si Marco. Kalmado ngunit may bigat ang kanyang boses. Ma'am, with all due respect, puro akusasyon lang ang naririnig namin. Sabi ni Marco, inilalatag ang mga bank statements sa lamesa. Ito po ang pruweba ng lahat ng perang ipinadala ni Ana sa loob ng 5 taon, halos 80% ng sahod niya. Ito ba ang tinatawag ninyong pabaya? Tiningnan lang ng abogado ni James ang mga papel. Maaring ito ay pambayad niya sa kanyang konsensya, guilt money, pambayad sa kanyang mga kasalanan. Anong kasalanan? Sigaw ni Ana. Ngumisi ang abogado. May mga impormasyon kami na mayroon siyang ibang social life sa abroad. Isang buhay na malayo sa pagiging isang tapat na asawa't ina. Wala kayong pruweba dahil kasinungalingan yan. Tumayo si Marco. Tapos na ang usapang ito. Malinaw na wala tayong mapagkakasunduan dito. Magkita na lang tayo sa korte. Nagmadaling lumabas si Ana mula sa silid. Hindi na niya kayang huminga sa loob. Sinundan siya ni Marco. Sa labas, napasandal siya sa pader. Humahagulgol sa galit at kahihiyan. Paano nila nagawa yon, Marco? Umiiyak niyang tanong. Ang lahat ng sakripisyo ko, ginawa nilang basura. Ginawa nila akong masamang tao sa harap ng lahat. Inabutan siya ni Marco ng panyo. Ito ang diskarte nila, Ana. Character assassination. Susubukan nilang wasakin ang pagkatao mo para manalo. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam natin ang totoo. Hinawakan ni Marco ang balikat niya. Huwag kang susuko. Ito pa lang ang simula. Tumango si Ana. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang galit at kahihiyan ay dahan-dahang nagiging isang matibay na determinasyon. Tama si Marco. Simula pa lang ito. Gabi na nang makauwi siya sa apartment ni Linda. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan. Humiga siya sa kama. Tinititigan ng kisame nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Kinakabahan man, binuksan niya ito. Isa itong litrato. Nasa litrato siya, nakangiti. Habang kausap ang isang lalaking katrabaho niya sa Dubai, inakbayan siya nito sa isang paraan na palakaibigan lang, kuha noong kanilang Christmas party. Pero ang angle ng litrato, ang pagkakrop dito, ay nagmukha itong malisyoso. Nagmukha itong isang patagong tagpuan ng magkasintahan. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling text. Ito ba ang sinasabi mong sakripisyo? Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Naramdaman niya ang isang takot na mas malalim pa kaysa sa galit. Hindi lang siya niloloko, sinusubaybayan siya at sisirain siya ng paunti-unti.
Hindi mapakali si Marco. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, pero gising pa rin siya sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga libro ng batas at mga bunton ng papel. Ang tasa ng kape sa tabi niya ay kanina pa lumamig. Ang litratong ipinakita sa kanya ni Ana kanina ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi lang ito isang simpleng paninira. Ito ay isang babala. Isang mensahe na nagsasabing, alam namin ang bawat galaw mo. Ito ay planado, kalkulado, at malupit. Hindi ito gawa ni James. Kilala niya si James. Makasarili ito at duwag. Pero wala itong talino para sa ganitong klase ng psychological warfare. Palaging may humahawak sa mga tali mula sa likod. Si Crine. Lahat ng daan ay pabalik kay Crine. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop at muling tiningnan ang mga resulta ng background check na ipinagawa niya para kay Crine. Ang resulta ay nakakainis na perpekto. Walang criminal record, walang utang. Maganda ang credit score. Ang mga social media profile niya ay malinis. Puro mga larawan ng pagkain, paglalakbay, at mga motivational quotes. Masyadong malinis. Parang isang karakter na nilikha para sa isang pelikula. Walang bahid, walang gusot. Imposible. Lahat ng tao may nakaraan. Bulong ni Marco sa sarili. Anong tinatago mo, Crine? Muli niyang sinuri ang bawat detalye. Tiningnan niya ang birth certificate nito. Crine Almeda. Ipinanganak sa Maynila. Ang pangalan ng ina ay nakalista. Alodia Almeda. Pero ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanco. Alodia Almeda. Inulit ni Marco. Tinatype ang pangalan sa search engine. Kakaunti ang lumabas. Isang lumang school record. Isang address sa isang probinsya sa Timog Luzon. Walang social media. Parang isang multo. Pero may isang bagay na nakakuha ng atensyon niya. Isang blog post mula 10 taon na ang nakalipas, isinulat ng isang lokal na manunulat sa probinsyang yon. Binabanggit nito ang isang Alodia, isang magandang babae na nasira ang buhay dahil sa pangako ng isang mayamang lalaki mula sa Maynila. Walang pangalan, isang tsismis lang, pero para kay Marco, isa itong sinulid. Isang sinulid na kailangan niyang hilahin. Habang tinititigan niya ang pangalan ng probinsya, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang hapon, ilang buwan bago ikasal, sina Ana at James. Nagkayayaan silang magkakaibigan. Nagpunta sila sa isang bar. Lasing na si James noon. Naalala ni Marco na may binabanggit itong isang Crine. Isang babaeng nakilala niya raw sa isang business trip sa probinsya. Ipinagmayabang pa ni James na nahulog daw sa kanya ang babae. Hindi niya ito pinansin noon. Inisip na isa lang iyon sa mga kahanginan ni James. Ngunit ngayon, ang lahat ay nag-uugnay. Hindi sila nagkakilala lang basta-basta, sabi ni Marco sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Matagal na itong plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang orasan. Masyado ng gabi para tumawag kay Ana. Ayaw na niyang dagdagan pa ang alalahanin nito. May isang paraan lang para malaman ang totoo. Kinabukasan, maagang maaga, nag-empake si Marco ng isang maliit na bag. Hindi na siya nagpaalam kay Ana. Nag-iwan lang siya ng text message. Sinabing may kailangan lang siyang asikasuhin sa labas ng syudad para sa isang kliyente at babalik din kaagad. 6 na oras na biyahe ang tinahak niya papunta sa probinsya kung saan nakalista ang lumang address ni Alodia Almeda. Isang maliit, tahimik na bayan na tila naiwan na ng panahon. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal. Matapos ang ilang pagtatanong, isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay ang nakakilala sa pangalang Alodia. Ay si Alodia, sabi ng matanda. Matagal nang wala yan dito. Namatay na yata sa Maynila. Kawawang babae. Maganda sana. Kaya lang naloko. Naloko po? Tanong ni Marco. Inilabas ang cellphone niya. Oo. May lalaking taga Maynila. Mayaman daw. Laging bumibisita dito noon.
Pinangakuan si Alodia ng kung ano-ano. Sabi pakasalan daw. Ayun, nabuntis. Pagkatapos, hindi na nagpakita. Naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kanyang batok. May anak po sila? Oo, isang babae. Si Crane, magandang bata. Mana sa nanay. Pero lumaking puno ng galit sa puso. Sinisisi ang lahat sa sinapit ng nanay niya. Dito na. Ito na ang hinahanap niya. Maingat na ipinakita ni Marco ang litrato ni Crane mula sa social media. Siya po ba ito? Tiningnan ng matanda ang litrato. Ikiniling nito ang ulo. Pinaningkitan ang mga mata. Oo, kilala ko ang batang yan, sabi ng matanda. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marco. Ang mga mata ay puno ng isang lumang alaala. Kamukhang kamukha ng ama niya. Yung lalaking taga Maynila na sumira sa buhay ng nanay niya. Ilang araw nang wala si Marco. Naiintindihan ni Ana na may trabaho itong kailangang asikasuhin pero hindi niya mapigilan ang maramdamang tila nag-iisa siya sa gitna ng isang malaking digmaan. Upang ilayo ang kanyang isip sa mga problema, nagpasya siyang ayusin ang ilang natitirang gamit na naisalba niya mula sa kanilang lumang bahay sa probinsya, mga gamit ng kanyang mga yumaong magulang. Binuksan niya ang isang malaking baul na amoy luma. Sa loob, naroon ang mga damit ng kanyang ina at ang ilang mga gamit ng kanyang ama. Napangiti siya ng mapait. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang haligi ng kanilang tahanan. Isang mabait at responsableng tao. Kung nabubuhay lang ito ngayon, siguradong hindi nito hahayaang mangyari ito sa kanya. Kinuha niya ang isang lumang photo album. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang debut, ang kanyang kasal. Sa bawat litrato, naroon ang kanyang ama, nakangiti at proud na proud sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik na takip ng album. Miss na niya ito. Sa ilalim ng mga lumat na katuping barong ng kanyang ama, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Inilabas niya ito. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. May kalumaan na at ang barnis ay nagbabakbak na sa ilang bahagi. Wala itong kandado. Nag-atubili siya. Alam niyang pribado ito. Pero itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, may isang maliit na bungkos ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Kinuha niya ang mga ito. Ang sulat kamay ay pambabae, elegante at pino. Hindi ito sulat ng kanyang ina. Binuksan niya ang isa. Mahal ko. Basa niya sa simula. 5 buwan na mula nang huli kang bumisita. Araw-araw akong umaasa sa iyong pagbabalik. Ang ating munting anghel ay palaki na ng palaki. Kailan mo kaya siya muling makikita? Kinilabutan si Ana. Binuksan niya ang isa pa. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Naiintindihan ko na may pamilya kang dapat unahin. Pero sana, huwag mo kaming kalimutan. Kami ang sikreto mong pamilya. Pero, pamilya mo pa rin kami. Sikretong pamilya? Ang kanyang ama? Hindi. Hindi niya kayang paniwalaan. Ang kanyang ama ay isang tapat na asawa. Sa ilalim ng mga sulat, may isang litrato. Baligtad ito. Nanginginig ang kamay ni Ana nang kunin niya ito at iharap sa kanya. Ang kanyang ama nga, mas bata pa sa litrato, nakangiti. Katabi nito ay isang babaeng hindi niya kilala. Maganda, pero may lungkot sa mga mata. At sa pagitan nilang dalawa, karga ng babae ang isang sanggol na babae. Tinitigan ni Ana ang sanggol. May isang bagay na pamilyar dito. Isang maliit, itim na nunal sa bandang leeg. Biglang tumigil ang paghinga ni Ana. Ang nunal na yon, saan niya nga ba ito nakita? Mabilis na nag-flashback ang kanyang isipan. Ang malamig na silid sa mediation. Si Crane, nakaupo sa tapat niya. Ang sandaling paglingon nito sa kanyang abogado. Ang paggalaw ng buhok nito na panandali ang naglantad sa kanyang leeg.
at sa isang maliit na nunal, isang nunal na eksaktong katulad ng nasa litrato. Hindi maaari. Nabitawan niya ang litrato. Bumagsak ito sa sahig. Ang mundo niya ay umikot. Ang perpektong imahe ng kanyang ama ay biglang nabasag. Ang babaeng sumira sa buhay niya. Ang babaeng umagaw sa lahat sa kanya. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. Pinunit ang nakakabinging katahimikan. Nagulat siya. Nanginginig niyang kinuha ito. Si Marco. Sinagot niya ang tawag, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ana, nariyan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Marco sa kabilang linya. Ang boses nito ay nagmamadali, tila humihingal. Ana, may nalaman ako. Isang bagay na napaka-importante. Tungkol kay Crane. Tungkol sa ama niya. Hawak ang telepono. Napatingin si Ana sa litratong nakakalat sa sahig. Ang kanyang ama. Ang babae. Ang sanggol na may nunal. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang katotohanan. Kasabay ng pagsasalita ni Marco sa kabilang linya. Iisang katotohanan ang kanilang binitawan. Ama ko. Bulong ni Ana. Ang ama niya. Hawak ni Crane niyang isang lumang litrato. Sa litrato, isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, at isang batang babae na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang pamilya ni Ana. Ang perpektong pamilya. Isang pamilyang binuo sa pundasyon ng kasinungalingan. Nanggigigil niyang hinawakan ng litrato, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa makintab na papel. Ang ngiti ni Ana sa litratong yon, iyon ang ngiting gusto niyang burahin sa mundo. Isang alaala ang bumalik sa kanya. 10 taong gulang siya. Naglalaro sa isang maruming eskinita. Ang kanyang mga kalaro ay bigla siyang pinalibutan. Ang mga ngiti sa mukha ng mga ito ay napalitan ng pangaasar. Anak sa labas. Anak sa labas, kanta ng mga ito. Hindi totoo yan. Yan. Sigaw niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. May tatay ako. Nasa Maynila lang siya. Mayaman siya. Isang batang lalaki ang nagtulak sa kanya. Napaupo siya sa putik. Sinungaling, sabi ng nanay ko. Iniwan na kayo ng tatay mo kasi kay Rida lang ang nanay mo. Umuwi siyang umiiyak. Dinatnan niya ang kanyang ina, si Alodia, na naglalaba. Nang makita siya nitong marumi at humahagulgol, agad nitong naintindihan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Huwag mo silang pakinggan, anak. Bulong ng kanyang ina, ngunit narinig ni Crane ang pait sa boses nito. Hindi tayo ang masama. Sila ang umagaw ng dapat sanay para sa atin. Bumalik si Crane sa kasalukuyan. Ang galit ay isang pamilyar na init na gumagapang sa kanyang dibdib. Galit. Iyon ang nagpalaki sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isa pang alaala. Ang pinakamalinaw sa lahat. Nakahiga ang kanyang ina sa isang banig sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Amoy gamot at sakit ang paligid. Payat na si Alodia. Ang balat ay naninilaw. Ang paghinga ay mababaw. Hinawakan nito ang kamay ni Crane na nooy 16 anyos na. Ang hawak nito ay mahina, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Makinig ka, Crane, humihingal na sabi ni Alodia. Huwag mong hahayaang masayang lang ang buhay natin. May karapatan ka sa buhay na ipinagkait sa atin. Ang pangalan, ang yaman, ang lahat. Nay, magpagaling po kayo. Umiiyak na, sabi ni Crane. Umiling ang kanyang ina. Ipinapangako mo sa akin, anak. Sabi nito. Ang boses ay halos pabulong na. Kunin mo ang dapat sanay sa atin. Singilin mo sila. Ang ama mo at ang pamilya niya. Ipinapangako mo. Iyon ang huling mga salita ng kanyang ina. At para kay Crane, iyon ay naging isang banal na utos. Mula sa araw na yon,
Lahat ng ginawa niya ay bahagi ng isang malaking plano. Nag-aral siya ng mabuti. Nagtrabaho siya sa iba't ibang kumpanya para matutunan ang sistema. Inimbestigahan niya ang bawat detalye ng buhay ng ama niya at ng pamilya nito. At doon niya nalaman ang tungkol kay James, ang mahinang pundasyon, ang perpektong kasangkapan. Naalala niya ang unang pagkikita nila. Hindi ito isang aksidente. Pinagplanuhan niya ito. Sinundan niya si James sa isang business conference sa probinsya. Sa isang bar, nagkunwari siyang natapunan nito ng inumin. "Sorry, miss. Sorry talaga," sabi ni James, halatang natataranta. Ngumiti si Crine. Isang ngiting pinagpraktisan niya ng maraming beses. Isang ngiting nagpapakita ng kahinaan at pangakit. "Okay lang. Kasalanan ko rin naman." Napakadali lang paikutin ni James. Isang lalaking uhaw sa atensyon. May malaking ego pero mababaw ang kumpiyansa. Ilang papuri lang. Ilang paghanga sa kanyang galiling. At nahulog na ito ng tuluyan. Naging laro na lang para kay Crine ang pagmamanipula dito. Ang pagtatanim ng mga ideya sa isip nito. Ang ideya na hindi siya pinapahalagahan ni Ana. Na mas may karapatan siya sa perang pinapadala nito. Na mas deserving siya sa isang tulad ni Crine. Siya ang utak ng lahat. Ang pekeng business loan. Ang mga blankong papel na may pirma. Ang lahat. Si James ay isa lamang tau-tauhan na sumusunod sa bawat galaw ng kanyang mga daliri. Ngayon, nakatayo siya sa bahay na dapat sanay sa kanya. Natutulog siya sa yaman na dapat sanay sa kanya. Naipaghiganti na niya ang kanyang ina. Ngunit bakit parang may kulang pa rin? Biglang may nag-doorbell. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Bumaba siya at nakita ang isang delivery man na may hawak na isang maliit na package. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha niya ito at isinara ang pinto. Dinala niya ito sa sala. Kumuha siya ng kutsilyo at maingat na binuksan ang pakete. Sa loob, may isang bagay na nakabalot sa bubble wrap. Inalis niya ang balot, isang picture frame, at sa loob nito, ang litratong matagal na niyang itinago. Ang kaisa-isang litrato niya kasama ang kanyang ama. Siya noong sanggol pa at ang kanyang ama, nakangiti. Ang litratong akala niya ay siya lang ang may kopya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paanong... May isang maliit na papel na nakadikit sa likod ng frame. Kinalas niya ito. Isang maikling mensahe, sulat kamay. 5 salita na yumanig sa buong pagkatao niya. "Alam ko na ang lahat." Ang mensahe ay isang deklarasyon ng giyera. Alam na ni Ana. At sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang galit sa puso ni Crine. Kung gusto ni Ana ng laban, bibigyan niya ito ng isang laban na hinding-hindi nito malilimutan. Hindi na ito tungkol sa bahay o sa pera. Personal na ito. Dugo laban sa dugo. "May problema ba?" tanong ni James. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Crine habang nakatitig ito sa hawak na picture frame. "Wala." Mabilis na sagot ni Crine. Itinago ang litrato sa likod niya. "May naisip lang akong paraan para tuluyan na nating matapos to." Isang ngangiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Kailangan nating kunin ang bata. Permanently." Kinabukasan, isang bomba ang sumabog sa buhay ni Ana. Isang tawag mula kay Marco ang gumising sa kanya. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma, ngunit ramdam ni Ana ang pagkaapura. "Ana, kailangan mong pumunta dito sa opisina. Ngayon na." May ipinadalang urgent motion ang abogado nila James. Sa opisina ni Marco, ipinakita sa kanya ang mga dokumento. Ang puso ni Ana ay parang pinipiga habang binabasa ang bawat salita. Isang motion para sa temporary restraining order na naglalayong pagbawalan siyang lumapit kay Josh. At ang basehan? Isang video. Mahinang sabi ni Marco. Inilipat ang tingin sa kanyang laptop. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang isang video na kuha sa loob ng dati nilang bahay. Naroon si Josh, umiiyak.
At naroon siya si Ana sumisigaw. Ang kulit-kulit mo! Sinabi ng huwag kang maglalaro dyan, di ba? Sigaw ng version niya sa video. Ang kanyang boses ay matinis at galit. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Pero Mommy, umiiyak na sabi ni Josh. Wala nang pero-pero. Pumasok ka sa kwarto mo, now. Tumakbo si Josh palayo habang umiiyak. Nagtapos ang video. Hindi, bulong ni Ana, napailing. Hindi yan ang buong nangyari. Naaalala ko to. Aakyatin niya yung estante ng mga libro. Mapanganib. Pinapababa ko lang siya. Kaya ako sumigaw kasi natakot ako na baka mahulugan siya. Alam ko, Ana, sabi ni Marco. Pero pinutol nila ang video. Tinanggal nila ang konteksto. Ginawa nilang mukhang sinasaktan mo ang anak mo. Parang gumuho ang mundo ni Ana. At mayroon pa, dagdag ni Marco, ang boses ay mas mabigat. Inilipat niya sa susunod na dokumento. Isang sinumpaang salaysay. Isang concerned neighbor daw ang nagpapatunay na palagi ka raw sumisigaw at nagwawala, na hindi ka raw mentally stable para mag-alaga ng bata. Sinungaling! Lahat ng kapitbahay ko, kaibigan ko. Sinong gagawa niyan? Isang taong binayaran nila. Malamang, mapait na sagot ni Marco. Ang hearing para sa TRO ay ginanap agad-agad. Sa loob ng korte, ipinakita ang video. Ipinresenta ang salaysay ng pekeng testigo. Si Ana ay napako lang sa kanyang upuan, hindi makapagsalita, habang dinudungisan ng kanyang pagkatao ang kanyang pagiging ina. Si Crine ay naroon, umiiyak sa isang sulok, nagkukunwaring naawa para kay Josh. Si James ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya. Isang duwag, gaya ng dati. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at parang isang martilyong ipinukpok sa ulo ni Ana. For the best interest of the child, the court hereby grants the temporary restraining order. Miss Reyes is prohibited from coming within 100 meters of her son, pending the results of a full psychological evaluation. The child will remain under the sole custody of his father. Hindi! Sigaw ni Ana na patayo. Hindi pwede! Anak ko yan! Dalawang court officer ang lumapit sa kanya. Nakita niya si Josh sa kabilang dulo ng silid. Sa tabi ni James, umiiyak at tinatawag ang pangalan niya. Mommy! Mommy! Sinubukan niyang tumakbo palapit dito, pero hinarangan na siya. Josh, anak! Ang huling nakita niya bago siya tuluyang mailabas ng silid ay ang pagkuha ni Crine kay Josh. Pilit nitong pinapatahan ng bata habang nakatingin sa kanya, kay Ana, nang may ngiti ng isang ganap na tagumpay. Sa labas ng korte, napaluhod si Ana sa sahig. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala. Ang kanyang bahay, ang kanyang pera, ang kanyang dignidad, at ngayon, ang kanyang anak. Wala nang natira. Lumapit si Marco at lumuhod sa tabi niya. Niyakap siya nito nang mahigpit habang humahagulgol siya na parang wala nang bukas, wala nang salitang makakapagpagaan ng kanyang loob. Ito na ang dulo, natalo na siya. Wala na Marco, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Wala na si Josh. Wala na ang lahat. Hinintay ni Marco na kumalma ng kaunti ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos, hinawakan nito ang kanyang mukha. Pinilit siyang tumingin dito. Ang mga mata ni Marco ay seryoso, nag-aalab, at puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi pa tapos ang laban, Ana, mariing sabi ni Marco. May isang paraan pa, pero mapanganib ito. Mapanganib? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ana. Ang boses ay paos dahil sa kaiiyak. Tumingin si Marco sa paligid. Inalalayan niya si Ana na tumayo at iginiya ito palayo sa maraming tao, papunta sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Ang lahat ng ebidensya nila, ang video, ang testigo, ang mga papeles, ay mukhang perpekto sa labas. Paliwanag ni Marco, ang boses ay mahina at seryoso.
Kahit anong gawin nating pagtanggi, magmumukha lang tayong desperado. Kailangan natin ng isang bagay na sisira sa pundasyon ng lahat ng kasinungalingan nila. At ano yon? Ang notaryo, sagot ni Marco. Ang abogadong nagnotaryo ng deed of sale at ng annulment petition, siya ang susi sa lahat. Kung mapapaamin natin siya na peke ang lahat, babagsak ang buong kaso nila. Nagliwanag ang mukha ni Ana. Kung ganon, puntahan natin siya. Kausapin natin. Umiling si Marco. Hindi ganon kadali. Sinubukan ko na. Ang opisina niya ay sarado na. Nag-expire na ang lease. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Malamang, binayaran na siya ni na James at Crine para magtago. Nawala muli ang pag-asa sa mukha ni Ana. Kung ganon, wala rin tayong magagawa. Meron, giit ni Marco. Pero hindi ito ang karaniwang legal na paraan. Kailangan nating hanapin siya bago pa man ang final hearing at kailangan nating gawin ito ng tahimik. Doon naintindihan ni Ana. Ang mapanganib na paraan, hindi sila dadaan sa pulis, hindi sila dadaan sa korte. Sila mismo ang hahanap. Sa sumunod na 2 linggo, ang buhay ni Marco ay naging parang isang pelikula. Sa umaga, isa siyang abogado na naghahanda ng mga legal na dokumento para sa korte. Sa gabi, isa siyang investigador. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Una, tinawagan niya ang isang dati niyang kliyente na nagtatrabaho sa isang telecommunications company. Sa pamamagitan ng kaunting pakiusap at isang utang na loob, nakuha niya ang huling naitalang lokasyon ng cellphone ng notaryo bago ito tuluyang i-off. Isang maliit na motel sa Pasay. Agad nilang pinuntahan ni Ana ang lugar, ngunit huli na sila. Naka-check out na ito 2 araw na ang nakalipas, ayon sa receptionist. Sayang, sabi ni Ana, ang pagkadismaya ay bakas sa kanyang mukha. Hindi pa, sabi ni Marco. Ang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid. Tiningnan niya ang logbook ng motel. Nakita niya ang pangalan at pirma. Sunod, tinawagan niya ang isang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang police investigator na. Pare, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco sa telepono. Unofficial. May pangalan ako ng isang tao. Kailangan ko lang malaman kung may record siya sa atin. Kahit ano. Traffic violation. Anything. Makalipas ang 1 araw, tumawag pabalik ang kaibigan niya. Ang notaryo, si Attorney De Guzman, ay may isang kaso ng estafa 5 taon na ang nakalipas. Na-dismiss ang kaso, pero ang pangalan ng complainant ay nasa record pa rin. Iyon ang kanilang susunod na lead. Pinuntahan nila ang complainant, isang matandang negosyante. Noong una, ayaw nitong makipag-usap. Pero nang ikwento ni Ana ang kanyang sinapit, ang panloloko, ang pagkawala ng kanyang anak, lumambot ang puso ng matanda. Ang De Guzman na yan, sabi ng negosyante. Puno ng galit ang boses. Mahilig sa sugal, lulong sa kasino. Doon niyo siya hanapin. Siguradong doon niya inubos ang perang ibinayad sa kanya. Kasino. Napakaraming kasino sa Maynila. Parang paghahanap ng karayom sa isang haystack. Pero hindi sila sumuko. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanilang mga trabaho sa araw, nagpupunta si Marco at Ana sa iba't ibang kasino. Nagpapakita sila ng litrato, nagtatanong. Isang gabi, sa isang hindi gaanong kilalang kasino sa Santa Cruz, sa wakas ay may nakakilala. Isang security guard. Oo par, lagi dito yan, sabi ng guard. Pero 2 araw nang hindi nagpapakita, malaki ang talo. Baka nagtatago na sa mga pinagkakautangan niya. Saan po kaya siya posibleng magtago? Tanong ni Ana, ang puso ay kumakabog. Nagkibit balikat ang guard. Narinig ko lang sa usapan, may kamag-anak daw yan sa Tondo. Sa isang lugar na maraming squatter. Iyon na ang huli nilang pag-asa. Kinabukasan, araw ng final hearing, kailangan nilang mahanap si De Guzman ngayong gabi. Gamit ang address na nakuha nila,
Pinasok nila ang masisikip na eskinita ng tondo. Madilim, maputik, nakakatakot. Ngunit ang takot sa puso ni Ana ay natabunan na ng desperasyon na makita muli ang kanyang anak. Matapos ang halos 1 oras na pagtatanong, isang bata ang nagturo sa kanila sa isang maliit, sira-sirang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Nang kumatok sila, isang lalaking payat, magulo ang buhok at amoy alak ang nagbukas ng pinto. Si Attorney De Guzman. Nang makita niya si Marco, agad siyang nataranta at sinubukang isara ang pinto. Ngunit mabilis na naiharang ni Marco ang kanyang paa. Attorney De Guzman, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado pero may diin. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan, sigaw ni De Guzman. Meron, sabi ni Ana, lumitaw mula sa likod ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tungkol sa anak ko, ang anak na inilayo mo sa akin. Nang makita ni De Guzman ang determinasyon sa mga mata ni Ana, ang pagkatakot niya ay napalitan ng pagsuko. Napaupo siya sa sahig. Papatayin nila ako. Sabi nila, papatayin nila ako kapag nagsalita ako. Mas may pag-asa kang mabuhay kung tutulungan mo kami. Mariing sabi ni Marco. Magtestigo ka. Sabihin mo ang totoo. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng proteksyon na kaya naming ibigay. Ito lang ang paraan para makalaya ka sa kanila. Nag-angat ng tingin si De Guzman. Ang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Tumingin siya kay Ana, pagkatapos kay Marco. Sa mga mata nito, nakita ni Ana ang isang taong nasa dulo na ng kanyang pag-iisip. Dahan-dahan, tumango si De Guzman. Papunta na sila sa korte kinabukasan. Nakaupo si De Guzman sa likod ng kotse ni Marco, tahimik at nakayuko. Si Ana ay nasa passenger seat. Ang puso ay hindi mapakali. Ito na ang araw ng paghuhukom. Nang pumarada sila sa harap ng korte, hinarang sila ng abogado ni na James. Ngumiti ito nang may pang-aasar kay Marco. Good luck, sabi nito. You'll need it. Hindi sumagot si Marco. Ngumiti lang siya pabalik at binuksan ang pinto sa likod ng kotse. Nang makita ng abogado nila, si Attorney De Guzman na bumababa mula sa sasakyan. Ang ngiti sa mukha nito ay biglang naglaho na parang bula. Ang tensyon sa loob ng korte ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nasa isang panig si Ana at si Marco. Sa kabila, si James, si Crane at ang kanilang abogado na halatang hindi mapakali. Si James ay namumutla habang si Crane naman ay matalim ang tingin. Kay Attorney De Guzman na nakaupo sa likod, binabantayan ng 2 pulis na in-request ni Marco. Ang unang bahagi ng paglilitis ay pabor sa panig ni na James. Iprinipresenta muli ng kanilang abogado ang lahat. Ang video, ang salaysay ng pekeng kapitbahay, ang mga dokumentong may pirma. Bawat ebidensya ay isang sampal sa pagkatao ni Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatinag. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, ang kanyang tiwala ay na kay Marco. Your Honor, sabi ng abogado ni na James sa kanyang pagtatapos. Malinaw pa sa sikat ng araw, ang petitioner ay hindi karapat-dapat na maging ina. Siya ay pabaya, psychologically unstable, at may history ng panloloko. Hinihiling namin sa korteng ito na ibigay ang sole at permanent custody ni Josh Delos Reyes sa kanyang ama. Umupo ang abogado, ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tumayo si Marco. Your Honor, wala po kaming karagdagang tanong sa mga ebidensyang iprinisenta. Dahil ang lahat ng yon ay walang halaga kumpara sa aming huling testigo. Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng silid. The prosecution calls to the stand, Attorney Rodolfo De Guzman. Nang marinig ang pangalan, si James ay napalunok at napatingin kay Crane. Ngunit si Crane ay nanatiling kalmado. Ang mga mata ay parang yelo, nakatitig sa naglalakad na si De Guzman papunta sa witness stand.
Matapos manumpa, nagsimulang magtanong si Marco. Attorney De Guzman, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung anong papel mo sa kaso ng annulment ni na Ana at James De Los Reyes? Nanginginig ang boses ni De Guzman. Ako po ang nagnotaryo ng mga dokumento. Kasama ba dito ang deed of absolute sale para sa kanilang bahay? Opo. Maaari mo bang tingnan ang dokumentong ito? Inabot ni Marco ang papel. Kinukumpirma mo ba na ikaw ang nagnotaryo nito sa petsang nakasulat dyan? Nag-atubili si De Guzman. Sumulyap siya kay Crine. Nakita ni Ana ang pagbabanta sa mga mata nito. Ngunit pagkatapos ay tumingin si De Guzman kay Ana. Sa mukha nitong puno ng sakit ngunit may pag-asa. Huminga siya ng malalim. Hindi po, sagot niya. Mas malakas na ngayon. Nagulat ang abogado ni na James. Objection, Your Honor. He is perjuring himself. Overruled, sabi ng hukom. Let the witness speak. Ipaliwanag mo, utos ni Marco. Ang totoo po niyan, nagsimula si De Guzman, ay nilapitan ako ni Miss Crine Almeida at ni Mr. James De Los Reyes. Mga 8 buwan na po ang nakalipas. May dala silang mga blankong papel na may pirma ni Miss Ana Reyes. Binayaran po nila ako ng malaking halaga para i-print ang mga dokumento sa ibabaw ng pirma at para inotaryo ito na may naunang petsa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan. Ang atensyon ay ganap na nakatuon sa testigo. So, you are testifying under oath that these documents are fraudulent? Tanong ni Marco. Yes, sir. Lahat po yan ay peke. Isang malaking panloloko. At bakit ka nagsasabi ng totoo ngayon? Dahil tinakot po nila ako, sabi ni De Guzman. Ang boses ay nanginginig sa takot. Sinabi po nila na papatayin nila ako at ang pamilya ko kapag ako ay nagsalita. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. At mas natatakot po ako sa kanila kaysa sa batas. Tumayo ang abogado ni James. Objection! Hearsay! Walang basihan ang lahat ng sinasabi ng taong ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Tumingin ang hukom kay James. Ang mga mata ay nanlilisik. Mr. De Los Reyes, anong masasabi mo dito? Si James ay parang binuhusan ng malamig na tubig, pinagpapawisan, nanginginig. Tumingin siya kay Crine, naghahanap ng tulong, pero si Crine ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Ana na may purong pagkamuhi. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tapang ni James. Bumagsak siya. Itinuro niya si Crine. Siya ang may pakana ng lahat, Your Honor. Sigaw ni James. Sinunod ko lang po ang mga utos niya. Ginayuman niya ako. Plinano niya ang lahat. Sa mga salitang yon, parang may isang bagay na pumutok sa loob ni Crine. Ang kanyang pinakaingatang kontrol ay biglang nawala. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Duwag! Isinigaw niya kay James. Pagkatapos ng lahat, ipapasa mo sa akin ang sisi. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ana. Ang lahat ng sakit, galit at inggit na kinimkim niya sa buong buhay niya ay sabay-sabay na lumabas. Oo, ako nga ang nagplano ng lahat. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong silid. At karapatan ko yon. Inagaw ng pamilya ninyo ang dapat sanay sa amin. Ang ama mo, Ana, inabandona niya kami. Pinalaki ako ng nanay ko sa hirap at kahihihiyan habang ikaw, nabubuhay na parang isang prinsesa, itinuring kaming basura. Kaya kinuha ko ang basura mo, ang walang kwenta mong asawa, at ginamit ko siya para kunin ang lahat ng dapat sanay sa akin. Lahat ay natigilan, kahit ang hukom ay hindi makapagsalita. Si Crine mismo ang nagkumpirma ng lahat. Napaupo si Crine, humihingal. Tila ngayon lang napagtanto ang kanyang ginawa. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Order! Order in the court!
Ngunit hindi na kailangan, tapos na ang laban. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang hukom. Ang boses ay puno ng bigat at autoridad. Based on the testimony of the witness and the shocking admission of Miss Almeida, this court finds that a massive conspiracy and fraud has been committed. The annulment is declared void. The deed of sale is cancelled. All properties are to be returned to the rightful owner, Miss Ana Reyes. Furthermore, sole custody of the child, Josh Delos Reyes, is hereby granted to his mother. Hindi napigilan ni Ana ang mapahagulgol, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng tagumpay at ginhawa. As for Mr. Delos Reyes and Miss Almeida, patuloy ng hukom. The court will recommend immediate criminal charges for falsification of documents, perjury, and conspiracy. Officers, take them into custody. Habang isinisintas ng mga pulis ang mga kamay ni James, nakatingin lang ito sa sahig, isang talunang-talunan. Ngunit si Crine, habang siya ay inaaresto, ay tumingin kay Ana. Habang sila ay nilalampasan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Crine, wala nang galit, wala nang pagbabanta. Ang nakita lang ni Ana ay ang isang nasirang kaluluwa, ang resulta ng isang kasalanang hindi naman sila ang gumawa. Isang kapatid. 6 na buwan ang lumipas. Ang bahay, na dating naging simbolo ng kanyang kabiguan, ay muling napuno ng buhay at tawanan. Pinalitan ni Ana ang lahat ng muebles na binili ni James at Crine. Pininturahan nila ni Josh ang mga pader ng masayang kulay. Sa hardin, kung saan minsang idinaos ang kasal ng kataksilan, ngayon ay may mga tanim na gulay at isang maliit na duyan. Paunti-unti, binubura nila ang mga anino ng nakaraan at pinapalitan ito ng mga bagong alaala. Si Ana ay hindi na ang babaeng umuwi mula sa abroad, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang tahimik na lakas. Hindi na siya bumalik sa pagiging OF. Ginamit niya ang natitirang ipon para magtayo ng isang maliit na online business ng mga baked goods. Hindi ito malaki, pero sapat na. At ang pinakamahalaga, kasama na niya si Josh araw-araw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga order, isang sulat ang dumating para sa kanya. Mula ito sa City Jail. Kinabahan siya, pero binuksan pa rin niya ito. Sulat kamay ni Crine. Ana, hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil dito sa loob, wala ka ng ibang magawa kundi mag-isip. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong naiintindihan na ang galit na nagpalaki sa akin ay isang lason. Nilason nito ang nanay ko at nilason din nito ako. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari noon. Pareho lang tayong naging biktima ng mga pagkakamali ng mga taong nauna sa atin. Ana ay hindi danasin ni Josh ang anumang pait na dinanas natin. Crine, tinupi ni Ana ang sulat. Isang luha ang pumatak dito. Hindi ito luha ng awa, kundi luha ng pag-unawa. Marahil balang araw, sa malayong hinaharap, darating din ang panahon para sa pagpapatawad. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Si Marco, dala-dala ang 2 malalaking paper bag ng pagkain. Naging regular na bisita na ito sa kanilang bahay. Hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Wow! Bango niya na, bati ni Marco. Naaamoy ang mga bagong lutong tinapay ni Ana. Siyempre, sagot ni Ana ngumiti. Para sa paborito kong kliyente. Ex-client ka mo. Pagtatama ni Marco, ngumiti pabalik. Inilapag nito ang mga paper bag sa mesa. Nag-uwi ako ng paborito nating pansit at barbecue para hindi ka na magluto ng hapunan. Mami! Tito Marco! Sigaw ni Josh. Tumatakbo mula sa hardin para yakapin si Marco. Hey champ! Kamusta ang halaman mong kamatis? Tanong ni Marco. Ginugulo ang buhok ng bata. Malaki na po.
May bunga na. Pinanood ni Ana ang dalawa. Ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Josh ay puno ng tunay na pagmamahal. Sa loob ng 6 na buwan, naging isang ama si Marco para sa kanyang anak sa lahat ng paraan na hindi nagawa ni James. Gabi na. Natutulog na si Josh. Nagkakape sina Ana at Marco sa veranda. Pinapanood ang mga bituin. Si James pala, sabi ni Marco. Nabalitaan kong sinentensyahan na sila. Matagal silang mawawala. Tumangulang si Ana. Wala na siyang nararamdamang galit para kay James. Awa na lang. Salamat sa lahat, Marco, sabi ni Ana. Tinitingnan ito ng may taos-pusong pasasalamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Kahit sino namang nasa lugar ko, gagawin yon, sagot ni Marco. Umiiwas ng tingin. Tila nahihiya. Hindi, giit ni Ana. Hindi lahat ay katulad mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Dahan-dahan, iniabot ni Marco ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Ana na nasa lamesa. Hindi ito binawi ni Ana. Hinayaan niyang manatili doon ang kamay nito. Ang init mula sa palad ni Marco ay tila isang pangako. Isang pangako ng kaligtasan, ng kapayapaan, at ng isang bagong simula. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang damdamin na matagal na nitong itinatago. Ana, hindi na nito kailangang magsalita. Ngumiti si Ana. Isang tunay na ngiti. Isang nangiting mula sa puso. Tumingin siya sa madilim na kalangitan. Sa mga bituing nagniningning, ang buhay ay nagalis sa kanya ng maraming bagay. Pero binigyan din siya nito ng pagkakataong makita kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas, at ang lalaking nasa tabi niya na matiyagang naghintay sa gitna ng dilim para ihatid siya pabalik sa liwanag. Handa na ba siyang magmahal muli? Ang marang pagpisil niya sa kamay ni Marco ang naging sagot.